Dahil naman sa easterlies, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa mga areas ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, pati na rin dito sa buong region ng Caraga area. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, buong Palawan, pati na rin sa rest of Mindanao, ay fair weather conditions sa ating inaasahan, mainit at maalinsangang panahon. Magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms, kadalasan nga sa hapon hanggang sa gabi. Dahil naman sa easterlies o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko, makakaranas tayo ng mataas na tsansa ng pag-ulan dito sa mga areas ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, pati na rin dito sa buong region ng Caraga area. Kaya sa mga nabagitong lugar, maging handa tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. At sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, partikular na sa mga dagat-baybay ng Northern Luzon dahil posible pa rin tayong makaranas dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama na dyan ang Metro Manila, asahan pa rin natin yung mga tsansa ng pag-ambon o light rain sa dala ng amihan dito sa mga areas ng Ilocos Region, rest of Central Luzon, dito sa Metro Manila, and the rest of Calabarzon. Dahil sa amihan, makakaranas tayo ng mga kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan sa ilang areas ng Luzon. Partikular na dito sa Cagayan Valley, sa bahagi ng Cordillera, pati na rin sa mga lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Sa mga regions naman ng Mimaropa at Kabikulan, asahan naman natin yung mga tsansa ng isolated rain showers or localized thunderstorms. Kadalasang namumuo yung mga kaulapan na ito pagsapit ng tanghali, bumabagsak pagsapit ng hapon hanggang sa gabi itong mga pag-ulan na dala ng thunderstorms. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga piling syudad ng ating bansa, sa bahagi naman ng Visayas, sa mga areas ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, improving weather conditions ang ating inaasahan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at magpapatuloy pa yan hanggang sa next 3 days. Kasama na dyan ang malaking bahagi ng Visayas. May chance pa rin tayo ng mga isolated rain showers or localized thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Dito sa Luzon, particular na sa area ng Southern Luzon, dito sa Bicol Region, particular na dito sa syudad ng Legazpi City, makaranas tayo ng mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkulog at pagkilat. Improving weather conditions naman ang ating inaasahan pagsapit ng Tuesday, asan pa rin natin yung mga tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa ibang areas naman ng Luzon, particular na sa Northern at Central Luzon, so sa mga areas yan ng Metro Manila at Baguio City, inaasahan pa rin natin ang epekto ng amihan at magpapatuloy yan hanggang sa Lunes na kung saan ang amihan na ito ay bahagyang hihina pagsapit ng Martes. Kaya pagsapit ng Martes, buong Luzon or malaking bahagi ng Luzon makakaranas na ng mas mainit at malinsangang panahon pagsapit ng tanghali hanggang sa hapon. Asahan na rin natin yung pagtaas ng tsansa ng ating thunderstorm activity. Ito yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga areas naman ng Mindanao, sa mga syudad ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at sa Zamboanga City, maliwanag sa panahon na rin na ating inaasahan sa susunod na 3 araw at makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng kaulapan na may pag-ulan, lalong-lalo na sa eastern section ng Mindanao na dulot pa rin yan ng easterlies. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!